Good morning. Ako ngayon Life Coach Paul, tikang kasimbayanan. Okay, so ang kahulugan po na ang kasimbayanan, kapulisan, simbahan, mamayanan. So panalagsa may kami kaupod ng mga pulis kay nagsusumat latira-nera programa PNP. So yan ang kasimbayanan sa tiyang organisasyon na nagsusuporta kukuha ni Bongbong Marcos ang pagtindogan naton nasod na sa ringiya nga bubuligan daw naton hiya pagtindogan nasod pinaagi panutluan ng makadiyos, makatao, makakalikasan amot ko ni Bongbong Marcos yan na. So yan na nabatasan po naton na kada MWF may nakita morning devotion din niya DSWD. Oo. So, yan ay ako nakaasaya na aton morning devotion. Ngayon pinaagihan naton mga pingarelasyon na Ginoo, magkakadakit dahin kalambragaw na huna ng kasing-kasing. Ang Ginoo laan may kapas maghatagin kalambragaw na huna ng kasing-kasing. Ngayon pag may na kita kalambragaw na huna ng kasing-kasing, magiging maupay kita nga mulupyo ang syudad ng Tacloban, patigapan ang atong nasod, magiging maupay kita nga asawa, tatay, nanay, or anak. Okay? Hausa nga pamilya. So, upay nga aga iyo, kung may na kita pakiana regarding ang aton morning devotion, ma-accommodate ko hiya kahumanit aton morning devotion. Okay? Tapos kung may na kita cellphone, ginaagat ko paki-silent po para di kita makadisturbuhan. Seryoso nga namamati. So, damo nga salamat. Tikangan po natin ang aton morning devotion in pag-ampo. Ipiyong ta naton mata, idulputan naton ulo, magampo kita. Hangaran na naamay, anak ng Espiritu Santo, langit na naamay, damo nga salamat ang grasya, nga ng paghigugma, nga imong ipakita amon, pinaagi, hani mo paghatag kusog, haamon, yan ang aga, tikadi ang DSWD. Salamat ang proteksyon, gihapon na imaginhatag, haamon, tikadi ang DSWD. Nagpapasalamat gyud kami, hininga morning devotion, na yan ang aga, pinaagi ng morning devotion. Makakabati kami, hani mo pulong, nagaampula ko, nga ikaw ang mag-abre, hanamon kasing-kasing, ano na para kami makaintindi, hani mo pulong. Dayangon ka, wari katapusan, ang ngaran ng Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. So, yan nahibaro kita na ang atong Diyos ang naghimo, ang langit, ang kalibutan, kay pinaagi, nagsumat haton ang Biblia. So, yan ang Biblia, asyagod ang pulong ang Diyos. Yan kaya ano daw na gintugutan han atong Dios na mahimo ini nga Biblia. Okay? Yung mga kabaton leto nila ang atong Ginoo nga Hesukristo. Siya rin ni Jesus sa Mateo kapitulo 4 versikulo 4. Ini nga takna ang atong Ginoo nga Jesus ginsulay ni Satanas. So, ang siyahan nga pagsulay haiya ni Satanas, siring ni Satanas sa iya, kung anak ka manggudhan Diyos, ini na mga bato, himuha nga tinapay o pagkaon. So, yan ang bato ni Jesus, nakadaha Mateo 4:4. Asya din yakan. Pero bumato ni Jesus, nasiring ang kasuratan, nabubuhi ang tao, dirila pinaagi ang pagkaon, kundi pinaagi han kada pulong nga nati kang hababa ang Dios. Asya niya kan haiya han atong Ginoo ngadto kan Satanas. Nga nasiring ang atong Ginoo, nasiring ang kasuratan nakadanagod ang tulong ang Dios na ang tawo diri lang bubuhi pinaagi han pagkaon tinapay. Kundi pinaagi han kada pulong nga nagawas han baba ang aton Diyos. Mapakayanan niya ko siya, hinumbat din nangangaon ng pagkaon. Kita man tanan, di ba? So yan, sunod ko ng mapakayana,
kada sano ka nakaon, ano schedule imo pagkakaon. Adlaw-adlaw, di ba? At iba, aga, udto, gabi, 3 times a day. At iba pa nga ni, sobra pa 3 times a day. Labi na kung dapat pagkaon ay iyo balay. Okay? Siya na nasa ringan natong Ginoo, kan Satanas, nasa ringan kasuratan, na ang tao, diri la nabubuhi, pinaagihan, han pagkaon, kundi pinaagi han kada pulong nga nati kang hanbaba han Diyos. Okay? So ngayon, karigsig ng kasangkayan ko, ginaaghat kita han Diyos na kung ikaw may oras kang pagkaon na lamisa, igdungan gihapon, magkaana kan oras sa iya pulong. Kaya diri la kita nabubuhi, pinaagi han pagkaon na lamisa. Sering ni Hesus Kristo, nabubuhi gihap kita, pinaagi han kada pulong nga nagawa sa baba han Diyos. Okay? So, karagsigan kasangkayan ko, ini nga duha, kinanglan diri magbulag. Kung kinahanglan natin ang pagkaon din niya kalibutan, kinahanglan gyap natin ang pulong han Diyos. So, man gihapon ang atong physical nga spiritual, lawas nun nga kalag. Di ba? Diri tira nagbubulag kay magbulag nga nito, diri ka na makiwa. Okay? So yan na, ang mga pamaagi, nasa rin ang pulong ng Diyos, nakitaan kita ng mga tao, ang atong pamaagi para kita mabuhi din yung babawan tuna, diri la ang pagkaon halamisa, ang pulong gihapon ng Diyos. Gustuhan Diyos na magkinabuhi kita nga nagahatag in oras ang iya pulong kada adlaw. Sa ring pangalan niya dinandaan na sa aran at Joshua 1:8 sa ring niya nga to, meditate on it day and night. Aga ng gabi. Ang gustuhan Diyos, mag-meditate kay niya ang iya pulong. Haaga ng gabi. May dan tawuhan Diyos hadaan naging sa aran ang mga Hudyo, adlaw-adlaw tira, nagahatag han oras han pulong ang Diyos. Nabatasan na nera nga kada adlaw, kinahanglan maghatag hin oras han pulong ang Diyos. Iirang yapito igintututdo haera mga anak. Okay? Kikinabuhi hira nga kada adlaw, nagahatag hin oras han pulong ang Diyos. Kita lang ng mga hintil, ang bagang isip naton nga, okay la, nga diri maghatagin oras ang pulong ang Diyos, bisan usa ka adlaw, usa ka semana, usa ka bulan, ngan usa ka tuig. Pero siringan naton Diyos, na diri la kita nabubuhi, pinaagi ang pagkaon, kundi pinaagi ang kada pulong nga nati kang ang baba ang Diyos. So yan na, amo itong siya nga pagsulay na ginhatag ni Satanas ang atong Ginoo. Pero ginyak na niya ang Ginoo, gipayong dumaato ng Ginoo, na importante gihapon ang pulong ng Diyos. Ang gusto kasi ni Satanas, diri kita maghatag in oras ang pulong ng Diyos. Asya ito niya gusto ni Satanas aton. Ano na atong benepisyo kung kita maghatag ang oras ang pulong ng Diyos? Makikilala po natin ang ating Diyos, pinaagihan paghatagin oras sa iya pulong. Asya ang panuyuhan Diyos, kaya ano niya gintugutan, mahisurat ang iya pulong, kaya ano niya gintugutan, mahisurat ini nga Biblia, para kada adlaw maghatag kita oras ini. Gusto niya magkinabuhi kita din hababawan tuna, na nagahatag han oras han pulong ang Diyos. Diri la ang imo physical nga lawas. Tagaya po nin oras ang imo kalag. Kanang pagkaon na imo kalag, asya niya pini ang pulong ang aton Diyos. Ini nga Biblia. Okay? So, amat ang gustuhan Diyos sa aton. Kung may ada nag-a-apply yung trabaho, para makilala mo ang nag-a-apply, usually, ginbabasa ang resume, biodata, para makilala mo nag-a-apply kung taga-diin niya, ano niya din tapos. Haamo man nga pamagi, kasangkayan ko, pinaagi ni nga Biblia, makikilala po nato ng atong Diyos. Okay? Mababaro kita,
kung ano ang gusto ng Diyos nga pagdayaw, kung ano ang iya mga sugo aton. Pinaagi, han paghatag, han oras, han iya tulong. Nga diri sayang kay ang pagkaon na lamisa, napapanos. Pero niya pulong, diri ni nagpapanos. Sinirag panera, eternal inihiya. Mawawaran na lang kita din niya kalibutan, pero niya pulong, napabilin lagihap din. Okay, mawaran na lang sir ni Jesus, mawara ang langit ng kalibutan, pero ang pulong ng Diyos, aadal lagihapon. So, ganito ka, importante ang pulong ng Diyos. Kung may na ka mo Biblia iyo, ginaagat ko ka mo nga maghatag in oras ang Biblia dito ay balay. Kaya di relate yung himuhan Diyos para furniture o display yan atang balay. Kundi gusto ng Diyos na basahon mo niya pulong. Yan ang sabihan niyang benepisyo, di ba? Na maghatag kahin oras ang pulong ng Diyos, pinaagi nakilala mo ang Diyos, tungod ito na nakikilala mo na ang Diyos, nagkakaadakan kalambrag, hauna-huna, nga kasing-kasing. So, amin niya, kumbaga, pagka nalamisa, nakakahatagin vitamins, ang pulong ng Diyos, amin it vitamins it aton kalag. Okay? Para dire maging malnourished it aton kalag. Mahintong mo din nga pulong ng Diyos, ang Biblia, nagsusumat niya pa aton, na kita ng mga tao, kada usa, mag-aatubanghin kamatayon. Okay? Bata man o lagas, may kwarta man o wari kwarta, mag-aatubang din kamatayon. Sa ring panera, kita din ng mga tao din hababawan tuna, rumalabay la kita. Diri ni asya naton permanente nga orokyan. Ang sumat ha aton ng Biblia, ang aton permanente nga orokyan, langit o impyerno. Kadaman ha aton din ni, diri maaraman pamaagi, paano kita mahisulod ha langit o ginhadian ng Diyos. Ang Biblia, kasangkayan ko, nagtututdugihap han pamaagi, paano kita makakasulod han ginhadian han Diyos. Yan na pinaagi han Biblia na hibaro kita nga kinanhiha kalibutan ang aton Ginoo nga Hesukristo. Pinaagi nga Biblia na hibaro kita nga namatay Jesus sa cross. Pinaagi nga Biblia gintagaan kita han Dios hin katalwasan, pinaagi ka ni Kristo. Ang pakayanan ko lang nida, kaya ano kita gintagaan han Dios hin katalwasan. Kaya ano niya, ano nusan mga rason, kaya ano niya iginpakanhi ni Kristo. Sa ring didiha Roma, Kapitulo 3, versikulo 10. So, Roma 3:10, sering adi, sumalahan nakasurat, waray good bisan usa nga matadong. Seringan pulungan Diyos, waray kuno bisan usa nga matadong nga tawo yanak. Ano ang rason? Nakadiha 23, kay nakasalaan nga tanan, ngan waray nakaabot han himaya han Diyos. Seringan ang pulungan Diyos sa aton, nakasalaan nga tanan nga tawo. Mapakaya na lang po, may ba diha aton nga waray sala, alsan kamot ang waray sala. Diba? So, tinuod ang yakan at pulong ang Diyos, nga ang nga tanan nga tawo nakasala. Diin man natikang ang sala. Natikang itsala, pinaagi han waray pagsunod o pagsupak han balaod o sugo han Diyos. Pagkita, diri kita nakatuman han sugo, nga nagbalaod han Diyos, dida ito natikang ang sala. So yan ang masaring ka, Coach, ano man ang problema kung nakasalaan nga tanan? May ada problema. Sa ring didiha Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Kay ang bayad han sala, amoan kamatayon. Umabot ang kamatayon, kay tungod asya itoya ang bayad han sala. Kung waray amabutan sala, waray kita unta kamatayon. Ang paghimuha han Diyos kan Adan, ang waray pa nakasala, ni Adan, waray kamatayon ni Adan, kaupod ni Adan, ang Diyos, didaha Garden of Eden. Na naghatag ang Diyos sa iya hinsugo o balaod, siringhan Diyos sa iya, Adan,
Pwede mo kauno ng tanan nga bungahan mga puno, pero ayaw la pagkaunahan bungahan tree of knowledge of good and evil. Kasi pag ginkaon mo tiya, sigurado god nga mamamatay ka. Umabutan panahon, ginsulay ni Satanas, ang tawo, nga umabutan panahon nga, ginkaon, ang prutas, nga pinagbabawal, han Diyos, nga pagpakaon na ira. Tikang hadto, sumulog na ang sala, nagkaadanahin, kamatayon ang tawo. Yan na, labot na diya, ano ang ginhimuhan Diyos, ano natabo? Ang natabo ito, nga nakasala ang tao, ang ginhimuhan Diyos, ginpagawas si Adan sa Garden of Eden. Makikita natin sangkay, tungod hini nga sala, ang relasyon ng tao ng Diyos, harayo na. Tungod ang sala. Okay? Amo gihapon ito, karigsigyon, hintamatayon ha Biblia. Ang tukdo ato ng pulong ng Diyos, na ang kamatayon, okay, karigsignon, kung ikaw harayo ka ha Diyos. Yan na sangkay kung direksyon ni Timo panagahuna, harayo ka ha Diyos, napailarom ka ha kamatayon. Okay? Siya na mahintungod ang kamatayon, siring luwat nilihagin padayag, Kapitulo 20, versikulo 14. Siring nga din padayag, 20:14. Ang lanaw ang kalayo, amoan ikaduha nga kamatayon. Ang pulong han Diyos, nagsusumata aton kasangkayan ko, na ang impyerno, ikaduha siya nga kamatayon. Karagsingon, dirila kita makausama mamatay. Okay? Siya na amin ni natong sitwasyon. Nakita han Diyos ang sitwasyon han mga tao. Number 1, ang sitwasyon naton, tanan kita nakasala. Tanan kita makasasala. Ikaduha, ang bayad han sala, kamatayon. Ang kamatayon, nag-iistorya gyap mahintungod sa impyerno. Siya na, mahintungod ito yung kasangkayan ko, nakita han Diyos, na tanan kita ng tao, ikadtuha impyerno. Kaya ano, tungod nga nakasala kita, nga asya ito ya, ang bayad han sala. Okay? Diniha Tacloban, may ada kita din balaod. Ang balaod natin diniha Tacloban, bawal kita mangawat. Kung ito sa nga tao, mahidak pa rin pangawat yung sarakyan, okay? Pwede ya ikadtuha presuhan. Nang ito nga kawatan, diri ya pwede magyakan ha judge nga. Judge, ayaw ko pagprisuhan, may naman ako mag-upay nga buhat. Ikakadto lang piya prisuhan, kaya ang rason, nakasupak hiyan balaod. Haamo man nga pamaagi, tanan kita, tikadto na ha impyerno, kay tungod manggod, nga nakasala kita. Okay? May na ba din memorize ang 10 Commandments? Diba? Siringan pulungan Diyos, di relaya dapat pag-memorize. Kinanglan mo, buhaton o tumanon ang napulong nga sugo. Hanusan mga sugo nga to, nasa ringat to, ayaw pagbuwa. Tikang nimo kaguti ay, hasta nimo pagdapo, waray ka pa ba magbuwa, bisan makausa. Diba? Sa rin panera, kung diri ka buwaon, maamin ka. Diba? Okay? Siya na, karigsigon, nakasupak kitahan, balaon, ang Diyos. Ang siring, ang pulungan Diyos, ang bayadan sala, kamatayon. Okay? Siya na, mo pinalaw, waray kita pabayihan Diyos. Maaram kita nga kinangi ni Kristo akalibutan. Ano ang rason kaya ano yagin pakani? Ang mga kabat nito, ang aton mismo Ginoo nga Kristo. Siring ni Jesus, Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Asya ini anusahan mga rason kaya ano igin pakanhi han Diyos si Kristo nga atong Ginoo. Siring ni Jesus, Juan 3:16, kay ginhigugmagod han Dios ang mga tawo nga kalibutan nga iginhatag niya aniya uusagod lang nga anak. Mayada iginhatag han Dios para aton. Aniya iginhatag aniya uusa lang nga anak. Asya ito nga aton Ginoo nga Kristo. Ang naghimo ang langit ang kalibutan,
Okay? Ang ikaduha nga persona ang Dios iginhatag han Dios Amay ang Dios Anak. Tungod haniya paghigugma haaton. Ang pag-abot ni Jesucristo nagpapakita latiya han gugma han Dios haaton. Kay kun waray maghigugma han Dios sa aton, diri mapakan ni Jesucristo. Kay tungod na nahigugmaya aton, iya ito iginpakan ni Jesucristo. Ang pag-abot ni Jesus din nga kalibutan, gusto ipasabot haaton ang Dios nga nahigugma hiya haaton. Na may ada hiya paghigugma haaton. Bisan pa man kita nakasala, bisan man kita nakasupak niya balaod, pasalamat kita han Dios nga waray kawara aniya gugma haaton. Pero kita na mga tao, kung itaton kakilala, nakasala aton, labi na kung makadamo, posible nga mawaraan natin gugma era. Pero iba ang Diyos. Pasalamat mo kita nga maupay ang atong Diyos, mahigugmaon, na kaya no, kay tungod, nga bisan kita nakasala, iya igilpakita ang iya pagigugma, pinaagi, ang iya pagpadara kan Jesucristo. Ang pag-abot ni Jesucristo, amo ito pagpapakita ang Diyos, na gusto ipasabot paaton ng Diyos nga nahigugma hiya paaton. Amaton siyahan nga rason kaya no gipakan ni Jesucristo. Yan na ang sunod nga rason sa ring ni Jesus para ang bisan hino nga tumuo ha iya diri mawawara kundi magkakamayada hinkinabuhi nga waray katapusan. Ang ikaduha nga panuruhan Dios sa aton kaya na niya ginpadara ang iya kausaw sa nga anak, kag gusto niya tagaan, kinabuhi, nga waray katapusan, adto na mga tao nga may ada pagtuo kan ni Jesucristo. Ito nga kinabuhi nga waray katapusan, karayog signo nito, katalwasan. Okay? So maaangkon nato ng katalwasan, pinaagi han pagtuo kan ni Jesucristo. Kaya ano kita gintagaan ng katalwasan ng Diyos? Kay maaram ang Diyos ang aton sitwasyon. Kita lang ang mga tao ang diri maaram ang aton sitwasyon. Number 1 na naton sitwasyon, si nga Roma 3.23, nakasalaan nga tanan. Okay? Si nga Roma 6.23, ang bayad ang sala kamatayon. Karegsingan nga pang kamatayon, impyerno gihapon. Sa amin ni nakita ang Diyos, ang rason kaya nakita gintagaan, katalwasan ng Diyos, kay nakita ang Diyos, nakita ng mga tao, tikadto na impyerno. Hukman nga ni kita yan ang Diyos, guilty. Waray kita makasunod ng balaod, nakasupa kita, sangit, tikadto kita impyerno. Amo itong sitwasyon yan na. Siya na, itungodan iya paghigugma, iya iginpakan ni Jesucristo. Para no, para magkaada kita hin katalwasan. Tungodan gugmahan Diyos, kasangkayan ko, may ada kita chance, duha nga chance ang ginhataga ato ng Diyos. Siya nga chance, makalikay sa impyerno, tungodan niya gugma, ikaduha nga chance, makaupod naton ang Diyos, hawaray katapusan. Sugad man ang panahon nga kaupod ang Diyos, si Adan, habidaha, Garden of Eden. Pero kay tungodan sala, yung pagawa si Adan, sa Garden of Eden, harayo na ang relasyon ng Diyos nga ng tao. Yan na, pinaagi ka ni Jesucristo. Okay? May balik ang relasyon ng tao nga ng Diyos. Magkakaupod yung atira. Pinaagi ang pagtuo ka ni Jesucristo. Sa ring ni Jesus sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 47. Asya niya ka ni Jesus. Sa ring niya, susumatan ko kamo ang kamatuoran, ang natuo ha akon, may kinabuhing waray katapusan. Anak ni pangababawan tuna ang natong Ginoo, asya ini itiya iginwawali. Ang iya iginwawali, kung hinuman ang tumuo ha iya, may kinabuhi nga waray katapusan. Pero ano man natabo, duha ka klase nga tao ang nag-response, bumalos, nagbalos. Ano sa waray tumuo, ano sa amo tong tumuo. Kasi rin ni Jesucristo para mga tumuo nga ha iya, may ada ko no kinabuhi nga waray katapusan, may ada katalwasan. Kaya naman nagkaadang katalwasan at to na mga tao nga tumuo. Ito na mga tao nga tumuo,
mga kasangkayan ko, mga makasasalag yap ito. Nakasupat yap ito herahan balaod ang Diyos. Tikadtog yap ito herahan impyerno. Pero nakalikahira, kitungod nga, tumuong hera, nagkaadar ang katalwasan. Kay tungod nga namatay sa Kristo Cross. Namatay ni Hesus Kristo Cross, kay Jesus ang nagbayad, ang pinalidad ng sala. Ang aton Ginoo ang nagatubang, hansirot ang sala. Para ano? Para ang mga tao nga may ada pagtuo haiya, diri na magbayad ang pinalidad ng sala, diri na magatubang hansirot ang sala. Kay ang Ginoo na mismo ang nagbayad nga nagatubang hansirot ang sala. Kung ikaw man ito sangkay nga may nakapinasingkasing nga pagtuo, nga tumuo ka kan Hesus Kristo, nga ginpadarayahan Dios para nimo katalwasan, siringan Dios, mayada ka katalwasan. Okay? Mayada ka kinabuhi nga waray katapusan. Diri na ikaw magbabayad han pinalidad han imo sala, diri na ikaw mag-aatubang han sirot han imo sala. Kaya no, ang Ginoo na mismo ang nagbayad nga nagatubang ang siro kanimo sala. Namatay hiya cross, kahuman ang ginlubong hiya, kahuman ang tulo ka adlaw na banhawan natong Ginoo. Aniya pagkabanhaw, may ada mga tawo nga kumita haiya, ang usa nga kumita haiya, si Pedro, kumita ka ni Jesus nga buhi, may usa ka takna, usa ka panahon na sobra pa 500 nga tawo na kumita mismo nga buhi na banhaw ang atong Ginoo. Okay? And orhi, nagpagkita hiyakan Apostol Pablo. Ano na Apostol Pablo, diri hiya magturoo ni Hesus Kristo. Usa hiya nga nagpapakuri han mga tawo han Dios. Pero han panahon nga nagpakita Hesus sa iya, di dito nagkaanan pagtuo hi Apostol Pablo, tikang hadto naging usa na nga maupay nga apostol ni Pablo ni Hesus Kristo. Ang gusto ko lang ipasabot tayo kasangkayan ko na natong Ginoo nga Hesus Kristo diri patay, buhi. Ang natong yan na Ginoo, nalingkod yan na hantuo han aton Diyos Amay. Kaya siring niya, mabalik hiya. Mayada second coming. Aniya pagbalik, amin ang tinatawag nga orhi nga mga adlaw, the last day. Yan na ang matatabo, aniya pagbalik kasangkayan ko, siring niya, babanhawon niya ang duwa ka klase nga tawo. Okay? Ang diri matadong nga ang matadong. Ang diri matadong asya kan mga tawo nga waray tumuo kan Hesus, pero ang mga matadong asya hiraan nagkaada hin pagtuo kan Hesus Kristo. Anon matatabo ang mga ginbanhaw nga tawo nga diri matadong. Ang matatabo hira kasangkayan ko ikakadto hira impyerno. Pero ang mga tawo nga matadong, ang mga tao nga ginbanhaw na nagkaanang pagtuo kay Hesus Kristo, siringan pulong ang Diyos, tatagaan, hirahin, mahimayaon nga lawas or glorified body. Ito nga glorified body, kasangkayan ko, diri na tiya mag-aatubang hin kamatayon, diri na tiya makakaabat hin sakit. Okay? Kung yan na, blooming ka yan na, mas blooming ka ang glorified body. Okay, kung yan na, mahusay ka na, mas mahusay ka nga to ay mo glorified body. Kaya dito, waray na sakit, okay, di rin na mag-aatubang ha, kamatayon. Asya ito ang plano ang Diyos sa aton, kasangkayan ko. Okay? Yan ang siring ni han Diyos sa aton, ha Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 7-8. Siring niya, Hebreo 3:7-8, sanglit sugad hangin siring han Espiritu Santo. Kung mabatian niyo yan nga adlaw an iya boses, ayaw patigaha an iyo mga kasing-kasing. May ada pag-aghat haaton ang Dios. Aniya pag-aghat haaton, kung mabatian naton yan nga adlaw an iya boses, ayaw na naton patigahon an naton kasing-kasing. Iningatak na, amin ingatak na kinahanglan naton magkaada hin pagtuo kan Hesus Kristo, amin ni ang panahon yan na nga kinahanglan balyuan naton ang naton pananahuna. Alamon ka rin singon, kung iti mo pananahuna, harayo ka Diyos, harayo ka Diyos, kinahanglan mo yung balyuan, kinahanglan ang direksyon iti mo pananahuna,
tikadto ka ha Dios, tidaog ka, na magkakaada kan suot nga relasyon ha Dios. Amo itong maupay nga direksyon at panunahuna, diri ang direksyon nga paharayo kita ha Dios. Mahintungod ang katalwasan, siring diha Efeso kapitulo 2 bersikulo 8-9, siring nga di, kaya pinaagi ang grasya, gintalwas kamo tungod ang iyo pagtuo, ngan diri tungod ang iyo, kalugaringon nga binuhatan, hatag inihan Diyos, diri ni tungod ang iyo mga buhat, para waray maipanambog ang bisan nito. Gusto ipasabot ha aton ang Diyos na ang katalwasan, diri natong gintrabaho, diri natong ginkapulyan. Gintrabaho itiyahan Diyos, pinaagi kaniso Kristo. Okay? Karigsigong kasangkayan ko, ang pag-abot ni Kristo dinha kalibutan, aniya kamatayon nga krus, gusto ipasabot ha aton ng Dios na kita ng mga tao waray kita kapas pagtalwasan naton kalugaringon. Okay? Kaya kung may nadala kita kapas pagtalwasan naton kalugaringon, diri na mapaka ni Jesus, diri na iya maparay sa mga krus. Pero aniya pag-abot sa kalibutan, aniya kamatayon na krus, ito yung nagpapasabot aton na kita ng mga tao waray kita kapas pagtalwasan naton kalagaringon, nakikinanglan kita hanbulig han aton Ginoo nga Kristo. Okay? So amin niya, i-review ko la ang sitwasyon ang pagkitaha aton ng Dios asya niya. Number 1, nakasala kita. Tungod ito nga nakasala kita, tanan nga tawo tikadto na sa impyerno. Pero pwede kita makalikay ngadto kay nasa ring ang pulong ang Dios nahigugmay aton. Iya igin padara Kristo. Okay? So magkakaada ang katalwasan ng tao, pinaagi han pagtuo kan Kristo kung kakarawton mo Jesus bilang manunubos ng Ginoo ay mo kinabuhi. Kasi nato kami kasangkayan, kung may ada ka maupay nga relasyon na Ginoo, siring ko pa kanina, magkakaada kan kalambrag hauna-huna ng kasing-kasing, kung may ada ka ng kalambrag hauna-huna ng kasing-kasing, magiging maupay ka nga tatay, magiging maupay ka nga nanay, magiging maupay ka nga anak, magiging maupay ka nga mulupyo din ni haaton nasod. Okay? So, amit ang kinahanglan natin, magkaada kitang relasyon ang Ginoo para magkaada kitahin kalambragan ng ating kinabuhi. Ginaanggat kitahan Diyos na kung natin direksyon itatong panahona, hirayo ha Diyos, kinahanglan balyuan na natin ang atong direksyon itatong panahona. Kinahanglan itatong direksyon itatong panahon na tikadto na kitahan Dios. Kaya iningatak na gintatawag na kitahan Dios, na ginpapadaot na kita iya, okay? Na gusto niya diri na naton patigahon na naton kasing-kasing. Natuod ako diri ni aksidente, yung plano niya Dios makabati ka mo nga sumat para umabot nga niya yung takna niyo kamatayon, maaram kamuhan katalwasan. Damo nga salamat sa iyo, magampo kita, lain kita magkatok daw. Gapula kita, salamat. Okay, ipiyong ta naton mata, idukutan naton ulo, salamat. Kung ikaw yan na dinhi, nagkadakhan pagtuo, kani sa Kristo, inaaghat ko ikaw, alsan ni mo walang kamot, or tuong kamot, pagpapakita na ikaw nagkadakhan ng pagtuo, kani sa Kristo. Magampo kita, hangaran na namay, anak ng Espiritu Santo, langit no na amay, damo salamat ang iyong paghigugma, haamon, tungod ang iyong paghigugma, haamon, nagkaada kami kapasailuan ng sala, nagkaada kami katalwasan, pinaagi ang amon pagtuo kani sa Kristo. Nagampo ko Diyos, kung may adaman din mga tao nga kinasing-kasing ang pagtuo, ang amon Ginoo nga Jesus, ikaw ang maghatagin pagtubo, ang ira pagtuo, nan ikaw ang maghatagin proteksyon, haira pagtuo, di ka nga nira kaaway. Nagaampa ko o Diyos, yan ang adlaw, magkaadan mo opay nga transaksyon, dinhi ang DSWD, ginaampo ko gihapon ang empleyado ang DSWD, na kada usa, ikaw ang magbindisyon na era, kung may naman nila ginaagian nga problema, lawas nun o kwarta, ikaw ang mag-provide ang katambalan, mag-provide ang era pang kinahanglan ng kada adlaw. Ikaw maghataging kusog ang mga empleyado ng DSWD, ikaw maghataging kalipay, nga magserbisyo publiko. Kaya nag-aampog yapon ako yan ang kadausa din yan na nga, kung ano man na bulig na era kinanglan ikang DSWD, ikaw maghatag era o Diyos.
And salamat o Diyos sa imong paghatagin kaupayan namon kinabuhi. And salamat ang namon ti pauli niyan ikaw mahatag ang proteksyon. Dayawon ka waray katapusan, ginampo ko ini, hangaran han Amay, han Anak, Espiritu Santo. Amen. So dami pong masalamat sa iyo, mahatag la pa iyo flyers nga para pwede niyo i-test na la kami kung interesado kamo. Actually, feedback kami niya, pero kay para naman kita oras, so iyakat ko na lang iyo bagay niyang flyers. So,